Because there are two ways to practice yung mindfulness, no? Being more aware dun sa online and then dun sa offline. So when you're using social media, practice mindfulness. Kapag nakaka-encounter ka ng mga contents, how does it feel? Ano ba nafe-feel mo doon? May discomfort ba? Mas na-exhaust pa yung energy mo? It means, may kailangan kang baguhin dun sa algorithm. May kailangan ka i-change sa mga pinapollow mo, nilalike mo. Practice mindfulness. Pakiramdaman mo yung body mo, yung self mo. Nafe-feel ko ba na mas authentic ako kapag pinapanood ko siya? O nafe-feel ko na parang na-insecure ako dun sa pinapanood ko? So that's mindfulness online. Offline, pag pinood mo yung phone mo, yung nakababa, gusto ko ba yung nakikita ko sa reality ko? Okay ba yung mga tao nakakausap ko? Baka kasi chronically online ka. Kasi walang safe space. Doon sa mismong physical space. Walang friends, walang family members. Baka it's also one way for you to join support groups, yung mga totoong tao. For me, yung pagpasok ng social media, lalo na ng AI, as a psychologist, mas lalo naging strong yung connection sa human interaction. Mas lalo ko na-identify yung mas kailangan ko ng totoong tao. Dahil nasa-saturate na yung mismong social media ko na puro AI. Sumasayaw yung dolphin, sumasayaw yung baby, tapos maniniwala kang galing ng baby, di ba? So parang, the more na mas na-saturate tayo ng AI, the more na mas nagiging connected ako na gusto ko ng tao, gusto ko ng totoong connection. So pwede na pa-practice ka ng mindfulness, napapakiramdaman mo, nakikinig ka sa katawan mo, sa iniisip mo, nararamdaman mo, mas nagiging connected ka sa sarili. So yung dalawang bagay na, mindfulness, online, offline. Thank you so much. That was